Hello mga ka-drive! Kung napanood nyo ang episode 1 sa Ang Bagong Bayani, ang kwento ng isang OFW na nagtatrabaho dito sa Karian na halos 29 years bilang isang OFW. Sigurado kung nagkaroon kayo ng idea kung paano ang magiging isang OFW. Kayo ba ay may mga kamag-anak, kapatid, asawa, o magulang na isa ring OFW? Tara, samahan niyo akong pakinggan at panuorin ang ang kwento ng isang OFW. Nay, alis mo na ako. Kaya na muna bahala dito para mapaayos natin yung bahay natin. Mag-iingat kayo nila tatay, kapatid ko, mga pamangkin ko. Huwag kayo mag-alala, Nay. Hindi mo na ako mag-aasawa. Mag-iingat ako lagi, Nay, sa abroad. Basta mag-iingat din kayo lagi dito. Bye-bye, Nay. Mag-iingat ka doon, anak. Bye-bye. Love you. I love you, anak. Daniel! 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 Nay, si tatay! Let's go and say hello. Hello? Kuya, kamusta na dyan? Kuya, may sasabihin ako sa'yo eh. Si tatay, nagkasakit. As I recall po, isang hapon sa opisina sa Rock Mission Medical Center, and yung opisina po namin sa nursing department ay nasa basement. If I'm not mistaken, around 3 something or 4, nakareceive ako ng call from sa ate ko na executive secretary, transfer call, na-receive ko yung tawag ng kapatid ko. Ang una binanggit ng aking kapatid, kuya, ang tatay. Ano nangyari sa tatay? Patay na siya. Napakabigat nung malaman ko yung ganun pangyayari sa tatay ko. Hindi ko kasi alam na may sakit, na ospital na, inabot ko na desisyon naman. Hindi ko alam na in-admit na, pero na pala, minsan naman ko lang nalaman patay na. That is one of the very painful, that is way back 2001, September 16. Wala sila as I remember, yung huling bakasyon ko noong 1998, that's my first vacation. Pagbalik ko dito, ang sabi ng nanay sa akin, meron siyang bato, parang paralysis. May bato siya. After nun, wala silang kwento sa akin. Na nagpapatok or wala. Tinabot ko nila dahil makaroon nila na ako, ganun. Wala akong ano. Balita ako nagkakasakit, pero yung mga hospital na pala, na-operahan, hindi ko narating sa akin. Para huwag lang puro ako mag-alala. So yung tawag na yun yung last na alam mo na wala na yung tatay mo. Nagulat ako, no? Yung storya, kung titignan mo talaga, from the start until the end of that video, makikita mo talaga yung pangyayari sa buhay ko. Siyempre, medyo may twist na rin ng konti na para maging mas more maganda yung dating ng presentation, no? Especially yung mga characters. Talaga mararamdaman mo yung mga gumanap, no? Yung mga actors and actress sa video yun. Pero kitang-kita mo, yung story na nakuha nila. Parating yung ginawang video, for me, it's one of the very amazing na makapture mo yung aking storya. Sabi ko, even though there's a twist, but yun din yun eh. Yung aking storya sa video ko napanood. At nagpapasalamat naman ako sa gumawa ng video to, especially yung talent, no? Yung wisdom and knowledge from Tito Raymond, yung lead. At sa lahat po ng cast, mga gumanap, aking mga tips and titas. So, maraming salamat. At doon yung joy from my heart na mapagin. Maraming salamat. Sa ibang mga pangyayari kaya ng ibang mga OFW, usually ganun po ba ang mangyayari ng unang na iiyak yung magulang, iiyak yung asawa, pag aalis sa totoo po nangyari sa buhay? Totoo yun, kasi bata pa lang ako,
Ang hilig-hilig ko na sumama sa airport. Sabi mo mga airport kasi ang mga uncle ko, sila mga unang tong nag-abroad. Pag hindi ako sinama, pag nagatid sa airport o sumundo, pag galing Saudi, talaga naman nagpapalawa ako na iyak. Kasi gusto ko nga makita na ba itsura ng airport. At nung ko nakikita, marami talaga nag-iiyakan. Na asawa, anak, kapatid, lahat. Totoo yun. Totoo yun. Lalo na ang magulang. Kasi nga, ano ba pupunta na anak ko? Especially kung anak mo, walang kaalaman na sa buhay. Dahil na ganun, pumunta na Saudi Arabia. So now, Tito Darnel, this is your time. After 29 years, finally makabalik ka na sa Pilipinas. What is your plan? First, my plan. Marami. Marami kami na plano ng nanay. Pero bago ko share yung plan ko, kung ano man yung gagawin natin plano, itaas natin sa plan. Yun po. Yung ang tip ko sa inyo. Plano, magbubukas kami ng tindahan after 21 years. Sabi nga, dahil ang tindahan for 21 years, simula na nabalo ang aking nanay, pinapahanap ko namin. At ang tindahan ito ay siyang nakatulong sa aming kapatid para makapag-aral ng koleyo. From high school to college, kami po ito sa tindahan. Na iniwanan ng namin muna pasamantagal pa at 21 years. Magbabalik po ulit kami magtinda ng nanay ko. Despite ang nanay is 76 na, yung eagerness niya po makabalik magtinda. At kung yun ang ikakahaba ng buhay niya at hindi ka pupuro na kanyang isipan, tatakot ng Alzheimer, para on progress sa kanyang mind, magtitindahan po kami. Pangalawa, yung pagtatrabaho out of na maging empleyado ulit ng mga kumpanya, hindi ko po na plano pa. Hindi ko masasabi, after a year, magbalik ako po sa mga kumpanya at trabaho ko. Hindi ko na masabi. Pangatlo, kumbaga yung realidad, no, yung ating mga titos po na nasa Pilipinas, na magkasama-sama po muli at magkaroon po ng active. Makakapagsimula, kung may nagsimula naman po, may nagsimula na, aking pong bibigyan ng oras na makita sila at makapag-join sa mga titos po natin na nakapagsimula na po na para, especially kung mayroon na po sa Manila, sila po yung aking hahanapin. Yan po ang aking tatlong plan. Tito Darnel, maraming salamat sa pagpa-unlock ng aking interview. Lubos po akong nagpapasalamat na nagiging inspirasyon ka sa mga bawat Pilipino na for 29 years, ito na si Tito Darnel ngayon bilang isang bagong bayani. Kaya Tito Darnel, good luck sa iyong pagbabalik Pilipinas. Salamat po dito, Raymond. And we hope to see you again sa Pilipinas. And salamat po dito, Raymond. And thank you din po for the years of being with you. As my Tito Raymond, no, bilang kapatid. Tito Raymond is one of the great person for me. He is one of my treasured friends, or treasured brothers for me. Miss Pat, si Tito Raymond sa akin. Tito Raymond, again, maraming salamat. And thank you, Tito Darnel. Pero hindi pa ulit, Tito Darnel, dahil mayroon pa tayong mga kaibigan, mga titos natin at titas na magmimiss sa iyo. Panoorin natin. Yan, kalaro ko yan sa tennis. Book moments. Biggest loser. Siyang nakatanggap ng napakahalaga na sulat galing sa ibang lugar. At sabi ko sa kanya, keep it as a secret. Playing tennis. Meeting me in the office. Very helpful nung bagong salta pa kami sa RC Hospital. Always with me and call me for a ride. Unlimited stories and inspiring stories during our mission. Surprise na karamdam ng kalungkutan dahil nawala ang isang masigasig na titos natin. Nalungkot dahil mamimiss ko si Tito Darnel, lalo na yung mga time na pumupunta siya sa office. At lalo na yung pagiging masigasig niya as a servant. Sad knowing that we will be losing a good brother and a faithful servant. Tito Darnel, malungkot. Siyempre, nung nalaman namin na aalis ka na, malungkot. Malungkot but
in the other side masaya kasi makakapiling niya yung pamilya niya sa Pilipinas. O yung naramdaman ko nung balitaan ko, alis na si Tito. Pero alam ko naman na yun ang kagustuhan ni Tito rin, na makasama ang kanyang magulang, kanyang mother. Ako nagulat kasi hindi ko ina-expect na aalis na pala siya. Malungkot dahil mawawala na naman tayo ng isang masigasig na kapatid. At the same time, masaya din dahil siguro yung desisyon niya na makapiling yung mami niya at yung ibang mga kapatid, siguro yun ang kaloob ng Diyos na yun ang naging desisyon niya sa buhay. Lungkot kasi malaking kawalan, parang malaking pilay sa atin pag wala na si Tito Darnel. Pero masaya din kasi alam namin na magiging mas masaya sa Pilipinas. Sa akin, malungkot din po, pero alam naman namin na magiging maganda yung buhay niya at makakasama na yung family niya. Ako feeling ko there is a plan may plano para sa kanya. Knowing that Tito Darnel is so faithful and very religious guy or religious tito. Alam ko the Lord will give him the best kahit na wala na siya sa Yanbu ay magkakaroon siya ng panibagong buhay sa Pilipinas. Unexpected kasi ang alam namin mag-i-extend pa siya pero bigla na lang siya mag-i-exit. Nakakalungkot pero at the same time masaya. Nalungkot po ako, at the same time masaya rin kasi always do sa mga kwentuhan namin during our travel is about sa family niya na gusto niya talaga niyang makasama.